Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Miyerkules, adlaw sa tong inahan sa kanunay panabang pitsa 22 sa buwan sa Mayo 2024. Ako si Malu Inocando Tabar. O kini si Attorney John Destacamento. Welcome sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa masanaanda na itong ipadangat, kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, no rubber track oval unfinished. Sa Super Balita, van gisungag, angkas patay. Sa The Freeman, at least 3 heritage sites defaced, vandalism mars gabi sa kabilin. Sa Banat News, online selling og bata sa FB, 20 ngadto sa 30 ka Facebook page gimonitor sa DSWD. Sa Philippine Daily Inquirer, Chiz behind Migs ouster but denies palace hand. Sa The Philippine Star, Bato backs Cheese, says sorry to Migs. Sa Manila Bulletin, no secret deal with China. Esperon and Medialdea deny existence of gentleman's agreement. Og sa Tempo, 9 Special Action Force men in hot water. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, among ipadangat kaninyo mga balita nga nahipol sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, acting Cebu City Vice Mayor Dondon Ontiveros hugot nga mihimakak sa pasangil nga gipaburot ang kantidad sa mga gamit alang sa nagsingabot nga palarong pambansa. Moabot nga to sa kapin 400 milyones pesos ang gigahin sa city government alang sa maong mga kahimanan. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayuy. Hugot nga gimakak ni Cebu City Acting Vice Mayor Dondon Ontiveros ang pasangil nga nagpaburot sa kantidad sa mga palaliton alang sa pagpangandam sa palarong pambansa 2024. Kinuman nga mimando sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa temporaryo nga pagpahunong una sa mga procurement activities labot sa mga gikinahanglan sa palarong pambansa. Tungod kay buot ni Garcia ug katin-awan sa mga pasangil, sa usa ka vlogger matud pa nga dunay giingong anomalya sa procurement sa city government. Din sa Ontiveros ang kitaasan nga maoy mo oversee niini uban si Attorney Kimberly Ismenia nga ang chairman sa local school board sa mga transaksyon labot sa kalihukan. Usang giklaro niya ang 21.9 million pesos nga pondo alang sa pag-abang og toilet and bath portalets nga naalang kini sa 18 million alang sa 478 ka units nga abangan. Gawa sa portalets nga nalakip sa 18 million mao ang 30 ka wing van, 3 ka pump tank services, chemicals, tissues ug uban pa aron sa pag-maintain sa kalimpyo sa pasilidad. Sir, mo na dili siya 21 million, 18 million siya. Kay ang supplier pakibaw man niya nga naay laing mo bid, of course. Lowest bidder magina. Ni lower down siya. Tanan is nag-bidding. Nag-bidding. Unya, ihatag mo gid na sila, mao mo gid na i-parts sa kuha na mo with DepEd nga, tanan na mo giprocure padung gud na sa mga athletes and mga delegates including the technical officials. Gawas niini ang 11 million nga giingon gigahin alang sa tumbler nga nakipsad niini ang pagpalit og mga jersey ug uban pa nga ihatag sa 12,000 ka mga delegado nga mosalmot sa palarong pambansa. Gidugang ni Ontiveros nga ang gibuhat nila nga pagpangandam og mga gipangkuha nga kontraktor sa palarong pambansa 2024 mosab ang gipangbuhat o gikuha sa palarong pambansa 2023 dito sa Dakbayan sa Marikina diin nag-benchmarking sila uban si suspended Cebu City Mayor Michael Rama. Pareha may feeling unfair man kay ni burag discrutinize ni namo ni sunod may by the book ni advance ni PR na then na award na di ba na award na but kasabot ni sa gibuhat ni acting mayor nga based on mga gisulti ni Jason Monticlar. And of course also si acting mayor stated earlier na may mga concerns ang mga councilors. Gani sa pagkakaroon ana sa 80% ang na-award na sa mga contractors base sa 405 million nga kinatibukan nga budget sa syudad alang sa maong kalihukan. Kipay balusab ni Ontiveros nga karong umaabot nga Disyembre nga ang Dakbayan sa Sugbo mausab ang mo-host sa Batang Pinoy usa ka national sports activities sa nasod. Shariza Mayuy, CCTN News. Gilaumang mapakusgan tungod sa pagpahigayon sa palarong pambansa karong Hulyo samtang gitugutan na si Governor Gwendolyn Garcia nga mopirma sa Memorandum of Commitment uban ang Tri-City Mayors. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Napaglantawan ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga pinaagi sa pagbaygayon sa palarong pambansa 2024 hayan mas mapakusgan pa ang sports tourism dinhi sa Sugbo. Ilabi na karong nagkasinabot na sila uban ang mga Tri-City Mayors aron magtinabangay sa pag-abi-abi sa libuan ka mga atleta ug coaches gikan sa managlahing suok sa nasod. Matud ni Garcia nga sa maong kalihukan makahigayon usab sa paglaag ang mga delegado sa ubang mga tourist destination sa Sugbo. Awhagon mismo sa Kapitolyo ang grupo sa mga hotel ug resort owners nga magtanyag og special promo rates alang sa mga atleta ug coaches. These athletes, these minors, will be accompanied by guardians or parents. We'll be able to package tours, even their accommodations. We can speak with HRAC, we can speak with our resorts, and we can come up with very affordable
package rates. Samtang nakita ni Garcia nga angayang pahimuslan ang ubang mga sporting venues sa Cebu Tri-Cities ingon man sa mga kasikbit niyang lugar. Ilabi na nga daghang mga venues ang gipahaom aron makaakomodar og mas daghang mga tawo og pinasubay sa taas nga standard ang mismong pasilidad. Kini aron dili na mosamot ang kabug-at sa trapiko ilabi na dinhi sa dakbayan sa Sugbo. So we should spread this out, you know why? Because if this will all be concentrated in Cebu City, we have already very, very bad traffic here. So this will even cause more traffic congestion. I know that katong usa ni ingon nga traffic o mga atos gawas, I look at it the other way. Gitugutan na karon si Gobernador Gwendolyn Garcia nga mopirma og Memorandum of Commitment uban nilang Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan alang sa palarong pambansa. Kiniuman nga naaprubahan na sa Hunta Provincial ang resolusyon nga naghatag og authorization kang Garcia. Matod sa nag-sponsor sa resolusyon nga si Bukal Glenn Anthony Soco nga kinahanglan magtinabangay gayod ang isig ka LGU sa mong dakong sporting event sa Pilipinas. Alang kini sa gilaumang dakong kalampusan ug mapasigarbo ang Sugbo isip host venue sa palarong pambansa 2024. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Mandawi City Engineering Office of DPWH Cebu 6th District nagtinabangay pagdiklag sa mga bahaon nga daan sa syudad. Lakip gihapon kini sa pagpangandam sa dakbayan panahon sa ting-uwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang mga manhole na himutang duol sa Rolling Hills Memorial Chapel sa ES Fortuna Street ang gipangdiklag sa sakop sa Mandawi City Engineering Office kaganinang buntag. Kiring bahin sa ES Fortuna Street ang usa sa mga bahaonon nga lugar sa Mandawi. Tungod usa man ka National Road ang ES Fortuna Street nangunay usab sa pagpanglimpyo ang sakop sa 6th Engineering District sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Ang sagbot niya nga kanang mga kahoy ari diri mo nasablikan diri sa sod. Ang ari diri hanok mo lang diha anha na mo limpyon pirmi. Sunod nga pahigayunan og declogging operations ang daan duol sa UCLM nga dali ra usab bahaan kung adunay kusog nga uwan. Kanunay karon ang pagpanglimpyo sa syudad sa mga drainage aron pagpangandam sa panahon sa ting-uwan. Ang sakop sa Task Force APAS kun ato ang problema ato ang sulbaron ang nagpahigayon sa declogging operations sa mga manhole nga anaa sa barangay. Gikan Enero moabot na sa 1,700 linear meters ang nadeklag sa Task Force APAS. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang kapulisan sa Central Visayas o DSWD-7 wala pa makamonitor bahin sa giingong buy and sell sa mga bata sa Central Visayas. Nunot kini sa nadawat nga insidente sa kauluhan diin gibaligya ang mga bata alang sa mga gustong mo-adopt. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala pa makadawat og impormasyon ng kapulisan sa Central Visayas. Lakip na ang Department of Social Welfare and Development 7 kadto mga Facebook page nga nag-buy and sell sa mga masuso aron ilahang nga ipa-adapt niadto nga pamilya nga wala tugahi og anak. Sa kauluhan dunay nabantayan ang DSWD National Authority on Child Care nga 20 ngadto na sa 30 ka mga Facebook accounts nga nagpost og buy and sell diha sa social media sa mga bata nga mobalor sa 50,000 pesos. Mato ni DSWD-7 Director Silaina Marie Lucero nga wala sila nadawat nga impormasyon nga dunay kini dinhi sa Central Visayas apan dunay say gitahasan nga mamonitor niini aron ilang gilayon nga mahatagan sa pagtagad kung dunaman. The site SWD we have not yet received such kind of report and I believe online. But I think our social marketing unit is monitoring constantly sa mga na Facebook sa makita ko nila nato. So we have a person, not only person but persons dedicated to just check and monitor. So in the event na ataan natin, we will have to take whatever necessary action is needed. But as of today, wala. Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nagkanayon nga higalayon sila sa DSWD-7 aron mabantayan nila kining maong nga modus nga nahitabo dito sa Luzon. Giawhag ni Pilare ang publiko nga mopahibaw dayon sa kapulisan kun dunay masayran nga naghimo sa mga illegal nga kalihukan nga mao ang pagbaligya sa mga batang masuso. Yes, as far as Pro 7 is concerned, wala pud mi monitor na inana nga modus. But we encourage the public na kung na sila ay matibawan, no, na gahimuan this is a crime, this is an offense, and they should report it in their nearest police station. Di mahad ang
police official nga kung adunay mabantayan nga naghimo nini sa Central Visayas, dili magpanuko ang kapulisan sa pagukod sa mga kriminal. Magatubang kinig daghang mga kaso subay sa nahimo nini dungan sa saan nga ang kamot sa balaod musikop kanila. This is violative of at least two laws, no? Republic Act 9208, which is the Human Trafficking Act, violative po niya obviously for violation of Republic Act 7610, no? Child abuse. So, napay ubang violation na ni mo, lang yung source po ito. But I'm sure, no, naku kayo penalty. So, this should be a warning to everyone. O, taka ba, wala na ito mag-monitor, but naay naghimuan. And watch out. So nabantayan sa mga otoridad nga ang mga ginikanan mismo sa mga bata ang nibaligya nini diha sa social media. Arnold Bustamante, CCTV. Sa atong katapusang balita, mga konsumidor sa Mactan Electric Company nakasinati og sagunson nga power interruption tungod sa ubos nga supply sa kuryente. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Nakasinati karon og sagunson nga power interruption ang mga konsumidor sa Mactan Electric Company Incorporated kun MECO. Maong gipasabot ni Engineer Gilbert Pagobo, ang General Manager sa MECO, ang kadtong mga konsumidor nga tungod kini sa kataas sa demand apan dili magigo ang supply. Ang Line 1 ug ang Line 2 sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP mao'y main power source sa MECO. Apan kasamtangan nga ang Line 2 sa NGCP lang ang gikuhaan og power supply human nga nadaot ang Line 1. Gibutyag ni Engineer Pagobo nga ang Line 2 makasupply lang og 180 megawatt. Apan ang maong nabilin nga megawatt dili lang nakatagana para sa MECO. Connect pa si VECO ana og roughly around 40 to 50. So, in effect, ang total available capacity would only be around 130. Itugang sa General Manager nga ang demand sa mga konsumidor ni abot na sa 178 megawatt. Tungod niini aduna sila giandam nga rotational schedules apan maghuwat ra gihapon sila sa mando sa NGCP. Mauna sa NGCP from time to time, a day before, miingon sila magpadana early morning. Magpadana sila og alert, but to implement the actual definite time to deload, maghuwat mi sa order ni NGCP to what capacity or demand nga atong i-deload. Apan giklaro sa General Manager nga temporaryo lang ang nasinating power interruption sa mga konsumidor ug posible na kining mabalik karong semana. Ningon ang NGCP nga within the week, hopefully 25th ang target, mauman na kuno og repair ang Line 1. Samtang sa laing bahin gipahibaw usab sa MECO nga sa nasinating yellow alerts nakaapekto usab kini sa singil sa kuryente. Maong gikan sa 9 pesos per kilowatt hour, ang MECO ni uminto na sa 11 pesos per kilowatt hour. Apan gibutyag ni Engineer Pagobo nga nagpabilin ang MECO sa pinakaubos og kilowatt hour rate sa rehiyon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadto mga balita nga nahipos ito kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo kadto nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Ari sa itong mga paghisgot-hisgot na pamantay time na habilin before break. Unsay imong gusto nga unhan, attorney? Unahon na to hisgot siguro partner no kining state of calamity nga gi-implementar or gipaubos na sa state of calamity ang entero probinsya sa Sugbo. Sanglit nunot kini sa epekto sa El Nino phenomenon sa mga atong mga farmers, atong mga mag-uuma dinhi sa probinsya matod sa taho nga gipalabang na sa Cebu Provincial Board ang resolution nga nagdeklara sa entero probinsya sa state of calamity partner. A total of 12,312 nga mga mag-uuma o mangingisda ang giingon nga naapektado sa nagpadayon nga grabe nga kainit. In fact, sa mga aqua farms ug ang damage sa crops sa probinsya ana-ana karon sa 176.8 million. So para sa nako partner nga nindot kini nga move aron mapalabang or mapagawas nato ang pundo nga makatabang didto sa mga mag-uuma, pero ang akong pangutana ani partner kung is the timeliness, the sense of urgency, the responsiveness. So it's already May is already
coming to a close, partner, hapit na mahuman, and then nagani taho ang pag-asa nga magsugod na hapit ang ting-uwan. So and yet karon pa nato na deklara ang probinsya under a state of calamity. So maora na maybe it's is it a little too late to have this declaration or what? Pero nonetheless, para sa atong mga mag-uumag mangingisda, partner, is kani siya ka welcome development, no, kay at least na ay pundo nga magahin alang kanila. Posible sad nga sakto sad ning sa province attorney kay initially gyud ang kining mga farmers directly under their respective municipalities and cities. So mahugog kining sa province kanang abag-abag na lang ba? But maybe mga timing pud ni kay inig dayo na pungsud sa La Nina, mga uwan-uwan, kanira magyapon silang same sector ang grabe sa kaig maapektuhan. So basin pod but if it could have been earlier, mas maayo pod unta. Although wa pa man sa Takibaw kung unsa say level, no, sa mga assistance nga gitunol sa nagkadaiya nga mga munisipyo ug sa mga syudad di insad sila na belong sa ilang respective LGUs. That is right, partner, no. So hinuon sad gipasabot man sa mga opisyalis sa Kapitolyo, partner, nga ang based kini siya sa consolidated data, and kaybawa naman ta nga it takes time to consolidate data from all the LGUs in the province. So makasabot ra sad ta nga nung karon paninapalabang ang resolution, partner. And more than that, it's really the good thing really is at least naanay kaning tabang nga madawat ang tagsa-tagsa ka mga or ang mga apektado nga mga fishermen or fisher folks o mga farmers sa mga nagkadaiyang mga lungsod o syudad sa probinsya sa Sugbo. Unya kanang kuan pud na kinahanglan sad kay na nila kay labi pa diri pareha diri sa Cebu City, no. I'm glad gani nga nahimo ni kay under magud sa ato ang balaod sa local government nato mga pagpagdaan na ang ato ang mga pundo dili ingon ana kadali ma-release ba dili. So kinahanglan pa ka mo deklara bisag ka nang sunog, attorney. Yes, yes, ka ingon ana nga kanang immediate imong action ba kay kung nasunog karon magpasar din kag declare din kag state of calamity, dili pa gud na siya makakuan dayon. Dili urada. So it will take time, partner. Okay, so napatay mga lain nga hot issue, partner, nga pwede nato matuki. Sige. So kuan ato sa ning break sa tanya sa atong pagbalik dugang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Be equipped, be empowered, and be informed. CARIS Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the CARIS National Leaders Conference
a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy karon sa dugang mga paghisgot-hisgot. Attorney, nakadungog mang kog chika, nakadungog kog nakadungog ta sa mga balita nga katong mga nakaingon nga nasuspenso si Mayor Michael Rama na swelduhan na kuno. Okay, mga bagong sweldo sila partner no. So 6 months worth of salaries nila, back wages gikan sa July hangtod sa December 2023 nahatag na nila last week. So murag nga 6 months ra, di ba to 10 months? It was apparently ang paid salaries sa partner ni cover lang siya sa July 2023 to December 2023, maora na ang nahatagan og pundo or na palabangan og resolution para sa pagbayad ni anang mga unpaid wages sa mga upat ka complainants ni Mayor Michael Rama. Pero akong pangutana ba? Nga naman nga mabayaran naman lagi nga nung man nahimo sa una. Mao na partner. So why did it take that long nga mabayran? And the more question is mabayran man di ay. So mauna karon nga it's very interesting development kay here is Mayor Michael Rama being suspended at the same time the persons responsible for his suspension, ang upat ka mga empleyado, felt vindicated sa ilahang file o complaint against the mayor since in the end nasulduhan raman dai sila. Oo, so mukaingon ta ba nga sulduhan raman dai ta na unsa man unya. Murag 3 days ago diha ko tay nakit-an nga doon ako na yung murag parente sa mayor nga misungad to sa usa sa mga empleyado kini panganlag Sibyl Ibanez nya. Complainant nga no kunong muragi kuanan ba na unsa man nganong inaani ana ba di gina malikayan sad kay may kag City Hall kuan ba ka surrounded ba ka by mostly appointees yun of the mayor or beholden to the mayor, but kanang mga ingon ana man gud dili sa tanan kay di man gyud sad kumutuo nga tanan din ha kanang trabaho lang kay nagsalig sa appointment na sige ni trabaho di kay kamao sa gyud sila. Yes. Oh, so gisung di partner. No, ako na gisung. Na ay gisung ko na dito kaning upat mauna ni unya. Oh, lagi ka nang why does it have to take someone being suspended para mabayaran? That is right. In fact, si acting Mayor Alvin Garcia partner ni ingon man gani mabuhat man di ay nato, ma-release man di ay nato ang kwarta within quote unquote 1 week ra. Oh, 1 week ra dai gyud. So diha makita nato ang ang action sa city government, and more than that atong natuki before partner katong imong ka nga unsa may implication ani sa ongoing nga kaso ni Mayor Rama. So mahitabo ani. So kanya tanawa noon
di ang nasalida hinoon diri, ang nahiro-hiro noon diri si kung ano noon acting Mayor Raymond Alvin Garcia, nagamit pa noon mo sa props. So kung nagamit sa props kay turnover of check pwede ra mo buhaton lang sa opisina, way magtan-aw nga media kay kuan man na business as usual man. But tungod sa kadako sa balita unya mo'y nakaingon sa pagsuspenso sa mayor, ingon ini ni ang nahitabo. So wa ba ka nagmahay sa Mayor Mike Rama ani nga naunsam sad ni sila Colin Attorney Colin Rosel ug ang iyang asawa uy nga tanawa noon unsa na noon nahitabo noon ani no di na noon ako mo'y nag turnover sa cheque. Mao gyud partner, and not only did they get their unpaid wages partner, they were also restored to their assignments. Ilang mga previous opisina. assignments. So nabalik so di na sila ato manguan sa mga makililimos katong sa mendicancy. Dili na di ay. Murag dili na sila didto partner. Di na malik. Ako di ko kasabot anak kanabang appointed ka sa gobyerno by the previous administration, when the new administration takes over. Kanagayng labi pa kung effective ka, efficient ka, or sabaan ka, ibalhin ka niya. Ato kay butang anang mga lugar nga. Kay tigkuas basura, kanang mga ano ba, nga naman. So, makaingon ta nga maybe it's a form of harassment, partner? And I think tungod ra sad siguro na kay depende sa madaba. Depende sa madaba. Depende sa kanang sa tawag daog-daog siguro sa bakaha. But in this case partner kay ni fight man yun sila, so mo na naabot sa ombudsman ang kaso. Mo na giingon nga pag gamay-gamay pero makapuling. Kitsa goy nagdahom nga kanang mga empleyado man sila di man sila ingon nga high profile department heads dili man. Mga empleyado lang gid sila, regular employees. Ba dili ni sila mga dagko na position. Kanang mga kaingon ka nga kani department head ni ano. Pero lahi mong good ding nahitabo nila attorney kay pag kauban ta sila termino, kauban ta sila grupo ni anhing Mayor Edgar Labella with the suspended Mayor Michael Rama, but when the former mayor died and Mike Rama took over, there were a lot of changes which to me is understandable sad. Yes, normal man gyud na partner. Uban attorney nga mga kanabang trust and confidence positions. Tinuod, yes. But I think also it did not sit well with the previous appointees of the former mayor, considering maybe they also did their job, they also tried their best, pero how can you fit all of the supporters man sa lagi? Pero nga naman sa good kinahanglan supporters sa gidatong ipangbutang. Hire tag mga tao according to their abilities, according to their merits and fitness. Yes, contribution to public service, dili kay kanang hire ta diri kay because naa siya as a sign of kining unsa ni utang nga kabubuton. Lisod man na. Kani sila though, I don't really know them. I don't know them personally. Okay ba sa ilang level of participation? Wasa ko kabaw kung unsa sad sila kanabang abiba sa kanhi administrasyon. Wa ko kay baw. But wasa ko kabaw nganong gibalhin sila. Syempre, di man gyud na mo yun nga. Gibalhin ta mo kay daig-daig mug maayo nga di man gyud na mo ingon gyud na nga gibalhin ta mo kay naami nakita nga mas na fit sa inyong posisyon. Pero ali naman ka naggikan kas assessors ilabay kag mendicancy. Mao gyud. So it's they're very totally murag lagyo nga mga based sa simang nature ang nature sa ilahang but trabaho. Others would say attorney nga ay ana mo gyud na that's political reality. Na ba? That's political reality, but kato lagi going back sa issue naabay basis ang complaint. So at the end of the day, it's all di mo ginama galikaya nato nga that's all politics because natural naman sa gyud, pero mo na diha ang pangutana, ang dakong pangutana is naabay balaod nga na violate. Because if na balaod nga violate, dapat sad na ay dapat i-hold responsible for such violation. Sud na kay kanang di pud maayo nga magpirmi ba? Yes, partner. So mo na no atong atangan diha sa Cebu City Hall, mo na giingon nga human na ang atong kalbaryo para ani nila. They can finally now move on. Lami apa may naon ay bagong sweldo partner. Bagong sweldo pero pila sa kay para di bita makasiguro kung
Maigo pa ba, attorney? Kaya kabaw bita City Hall, ang uban, pamaligya ba ng ATM? Ligyang ATM, ang uban nagdako, mas dako pang porsyento, unsa na, mas dako pang interest. Tuwa de sa loan shark. Basin. Diretso ang kuan 6 months worth of back wages, pero may na ato lang. ara nang hisgot partner. Tinuod na, reality na. Kibaw ko, kinsay mga tigpatanto din na. Kibaw sa kinsay mo in cash din na. Agoy. Pero, inyo haman ng buhay-buhay, inyo hasadang tulubagon, inyong mga charging. Pero, tinuod na kay, mao magyud na unta. For me, di ko kasabot nga nung ma-delay ang sweldo, attorney, nga kung buto na naon, every month man na sweldoan. That's right. And dili lang sa kanang ordinary nga sweldo ha. Nakoy pirmi mabasahan sa post nga sa mga transactions with the City Hall. Yes. Dugay jud kay masweldohan. Staan nang magpa-contest. Magpa-contest. Sus, grabe pa-contest. Magpa-contest no niya, ang premium di ko no maabot. Di ko no maabot pila na kabuan. Dugay ma-release. Dugay uban. Unya dayon nowhere to be found, walay update. Dili pa sabton ang mga participants. So kani ba? Ingon lang ka nga. Nagdagan na ang papel. Ako asa nagdagan mao na. Kung dili mo follow upon og sige dili sad. So kahibaw naman unta ni sila partner no kung unsa ilang dapat buhaton. But I don't know kung kano sa na mahuman. Kaya I remember before kapitan pa ko nasa ingon ana kanang tumi ba dili yung kinahanglan nga ang kapitan pay moadto didto para mangutanag na unsa gid ay mo dinhi ngano daing di good ni malusot amo ang gi-process, di ba? So bisag kapitan pa partner ang mangayo og kuan kining assistance kika sa City Hall, it will take time gyapon. Pindi siguro usay kung pating bagsik imong kapitan, kana siguro kuyawan gamay pero makaingon ka ba kung kita gay nga naa ta diri syudad inanaon gani talangay-langayon unsap kanang mga tuas lagi yung dapit kanang sa bukid nga kanang buutan in taong kaayo kanang di lang sad hapit mo tingog, di ba? Tinuod partner. So may unta og mas streamline ang mga serbisyo sa City Hall government as we like all other government agencies nga mas streamline sa dang ilang trabaho kay kining isip part sa ilang katungdanan, isip part sa ilang trabaho mao na ang ilang usa sa mga obligasyon kanato nga publiko nga mahatagan taon-taon nga kaning paspas di kalidad og way pagkusmod nga serbisyo. Sa Kapitolyo wa na kusmod kay piti silang gugwen. Doon naman ito gibutang nga kampanya si Gov kinahanglan gyud service with a smile. Uy, dapat mo nang maunay wa jud ay pagkusmod. Di gyud mahimo magkusmod pero kanang di gyud na malikay nimo ang uban because naa ka sa gobyerno nagtuusad nga kanang muduko nila magpa-out ang mga taxpayers which should not be the case kay inigkaltas ra ba sa mo ang buhis diretso ra ba mao'y gibayad sa ila gisweldo. So I think before some employees do not really understand that but nakasuway gid ko kadali og City Hall no mo gid akong gingon sa akong staff nga ug unsa inyong problema sa inyong balay ba ayo intaw mo pagmugtok kay mga tubang mugtaw kay kung matimingan mo din nga di ba? And it will also reflect on the administration or the leadership in that department. Akong giingnan attorney na ayaw gud mo og pamilya og tao tan-aw ninyo bulingit og sinina nya. Di lang ninyo imay nya tan-aw ninyo nag-alahas inyo dayong unahog tagad. Sus number 1 ayaw gud pamilya og serbisyohan kay di gud maayo. Pero kanina lipay ta nga finally murag after how many months kaginhawa na sila. Nabayra na in town sa ilang sweldo kay do na biya town ni mga pamilya nga di ba na mahimo nga mo ingon lang sa tindahan nga tangas dig sardinas be bayran lang after 1 year kay gi hold amo ang sweldo wala mo sukol anang inana oy wala partner. So at least they can now heave a big sigh of relief kining upat ka mga complainants ni Mayor Michael Rama. Si Mayor Michael Rama makahive ka tog sigh of relief. Ambot kay murag nagpabugnaw pa siya ngadto sa Moscow, Russia. Siguro partner karon. Pero mao lagi makaingon gyud ta nga pwede ra man di ay. Pwede ra gyud. Pasalamat sa in fairness no ni acting Mayor Raymond Alvin Garcia kay di sa niya lihukon out. For sure lihukon sa niya ayog siya na po'y masunod. Di ba? So mo lagi na siya noon ang na picturean na kuhaag video nga nagpirma-pirma. Siya na nakasalida. Siya nakasalida. Ingon ta sa my cam ako magidunta ni. Makaingon gyud kita sa Singapore like City of Cebu, walay dugay masweldo. Di ba? Taas pa day kuangan pa day. Walay dugay masweldohan kay Singapore ano ba? No? Kapait. Okay. Arta sa laing isgutanan attorney medyo nabalaka ko aning
kining ganina na balita, murag ikaw man siguro to nagbalita no nga kining dunay mga pamaligya nga bata sa Facebook. Ang akong mahibaw-an sa Facebook ka ng mga pamayan kay ka namang ukay-ukay, sapatos, pagkaon, ug uban pa pero bata ipamaligya. I mean, actually murag dili siya maayo nga balita no. Ang Department of Social Welfare and Development ni subli nga nanawagan sa Facebook, sabot aning Facebook nganong dugay kay sila mo action. There are a lot of confusion sa Facebook, especially because daghan kay mo gamit. Ang uban way violation nilang i-take down. Ang uban noon nga pinahong niya kanang bastos na dili nila Obvious i-take kayo. down. Oh, or even kaning sa CCTN, naagay murag lahi pud siguro na murag lahi pud ang mindset kay magsige siya himo og fake nga pages pretending to be CCTN. Mao gyud ang iyang lingaw. So murag lain pud siya mga kuan. Maka-feel ko di na siguro na kanang normal no kay namang giuban nga murag obsessed with kanang mga media niya lain-lain ang ipangbutang ba. Mao partner. So mao lagi ni na ay mga bata kuno nga ipamain nahimong commodity ang mga bata. So kining kung unsa tunuon ni partner, that is very alarming because mukha good unsaon ang mga bata. Yes, wata kayo ba unsaon nga bata, and then kining dili naman gani disconcerting naman gani mahibaw-an ka nang pamaligya ka og mga body parts samot na hinog entero lawas sa tao o entero bata pag yun. Kanang lisod ba pareha nang ingon ani nya ang DSWD government office na ha, they had to reiterate their call for Facebook to take down the pages sa ilang social media platform nga nalambigit aning online nga pagpamaligag mga bata under the guise of adoption. Sa pamahayag nga giluwatan sa DSWD kagahapon, si DSWD Secretary Rex Gatchalian mi-single out gyud sa kakuwang og aksyon sa Facebook sa issue human usab sa reports nga gihimo sa National Authority for Child Care since 2023, so last year pa ni. Unya wa pa gyud ni action ang Facebook hangtod karon. So si Gatchalian niingon nga that's why we called for this press con, because maybe through the media ay makalampag ang Facebook na yung unregulated freedom sa Facebook should come with responsibilities na obviously may mga bagay na klarong-klarong mali. That's right, partner. So, but more than Facebook, partner, akong gitan-aw, dapat sa itong mga law enforcement agencies sa ana gyud mutabang gyud ana pag stop ana nga klase sa modus, because it should be a collective effort sa tanan nga mga hingtungdan nga mga agencies, partner, no. That's very disheartening to know. Dapat i-entrap ni dapat i-entrap. Ani man gani, pero ang ako sa pangutana ba nganong dugay kay ang Facebook kay sa statement ba ni Gatchalian, ningon siya ang suwat sa NACC ngadto sa Facebook last year wa pa natubag hangtod karon. So niya dayon sa uban hinuon nga mga pinahong paspas kaayo. Di ba? Kanang unsa man ni Tito Mark Zuckerberg kilos-kilos naman dyan. Kanya yung i-regulate mo sa ubang nasod, but sa League mo sa Pilipinas, nga pa na sila, dugay pa na sila. Pero ako sa pangutanang, ano man sad nga, it took you also 1 year to issue the statement. Ingon man gud si Gatchalian nga, social media can also be a very cruel tool when it is being used for human trafficking, which is a cruel act. It's cruel and abusive. Mura kunog, ang hirap naman turuan ng isang ina na huwag gawing produkto ang anak mo at ilako mo sa Facebook. The problem with some people, akala nila dahil unregulated, kaya nilang gawin. Pwede nilang gawin. So, Secretary Gatchalian, why don't you push for regulation? That is right. Diba? So, push for more regulations para maprotektaan ang welfare sa mga bata. In town, walay kamuang-muang ang gibaligya na in town sa ilang mga ginikanan. But, unsa mga underlying problems paani partner kaning kalisod. Ganahan og easy money. Sud kaayo. Yes. But does it justify, partner, para nimo nga never mamaligya ka sa imong kaugalingong flesh and blood? I think it's more of a responsibility rather than the need for money, partner. Kay ang kwarta gyud para nako, partner, makit-ano gyud ko maning kamot ta na ara may daghang opportunities unta nga maabot. Basta magtinarong sad ba? Mao bitaw nang para nako maglagot kaayo ko anang kanagayang cyber porn kana bang ilang mga bata niya. Ang uban ra ba sa atong mga nabasa nga balita, moingon lang nga
okay ram na, wam na hilabti, video raman, picture raman, to me, very wrong mindset, no? Kay, nga naman di sad mo man yung kamot o trabaho tinarong, uy, traumatic ana for the children. Very traumatic to the children. So, kaning, ang Facebook or ang social media or ang technological advancement usahay partner no, two-pronged yun siya na pwede siya magamit for positive, pwede siya magamit as negative. So, naara yun sa atoa kung unsaon nato siya paggamit para mas ma-improve ato mga kinabuhi or masadlak yun inuunta sa kalao samot no kalaot. So mao na partner. To me no kanang if dili gyud ni lihukon sa Facebook, mas maayo gyud untag kanang mura man sa gud usay atong balaod ug atong kuan diri paper tigers isog kay paminawon pero way ngipon ba? Way ngipon. Di ba? So sampuli pud na ninyo kay moingon sa tag ka ng Facebook, gigamit ba ni for many kabuang. Mo man sa ginigamit nga tool for scammers, di ba? Yes. So, kanang mas may sad siguro, I think it's high time nga ma-regulate pod ni sila. Kay, so easy biya for us to regulate other things niya. This one nga, klaro kaayong ni thrive ang mga illegal nga activities. Anyway, wa man ta niingon nga i-regulate ang tanan. Yes. I-kuan raman, i-identify raman. Unya, ningon ang DSWD, they're now working since February with PNP aron mahunong ning illegal nga activity. But I think beyond the illegal activity, the act of selling, the act of buying also will be stopped. I think there should be a need to also stop nga kaning social media gamiton for illegal activities. Kay di mo gid malikayan ato ni daghan gid kayo kanang mga Gcash, kanang mga moingon magpa-as if as na-hack na di ay niya. Mo pretend ka nga kanang friends ta ni maingon ka nga maka-transfer ka. Di gyud maayo kay to me ug wa sila buhaton na ana amot lang kay kapila na ta nakasoy mo report ta. I will report this page or I'll report this account for whatever violation. Dili man sad ka paminawon kung ikaw rang usa, so it will take a collective effort, a community effort nga dapat, and then kung walay mo support nimo, walay mura kag ikaw lang ingon pa ka, we have reviewed your report and upon checking or upon investigation, we find that it does not violate any of our community standards. Kana, so, diba? Sir Mark Zuckerberg, galawin ang baso, sir. Shot puno, Sir Mark. Siya man is dito, Mark. Wait, dito, Mark. Tiba na biya ka din na. Sige, kuhan na. Pero, mabut lang. I don't know kung kanus in this lifetime, mahimo ba ka ni. But, kanang kinsa man sa damo regulate ani attorney ang DICT? Ang Department of actually partner na naman tayo mga pipila ka mga balaod mo na protect, so naaman tay Anti-Cybercrime Protection Act katong gipass pag 2013. Kaning mga dili lang ko mo specify sa mga acts nga gi criminalize under the Cybercrime Protection Act, but I'm sure na nay mga existing nga balaod nga pwede nato magamit ani para mapahamtangan og silot ang kinsa man ang ginikanan or even ang mga tao nga nag-foster ani or nag-condone ani. Maybe ang Facebook can also be pwede siguro sila na ay ma-implicate ani no na tulubagon, because why are they seemingly condoning them this action if tinuod man gani by not taking down these posts or by not even taking down the pages. So when in fact they could very well, pero di ba naaman ni sila yung mga naaman na sila country manager in the Philippines or something in ana partner supposedly. So ambot kung unsa ka lisod ang pamaagi para sa pag-take down or pag-regulate ni ani, pero hopefully there will be more than passing the required legislation partner. Ang ato adjud is the implementation phase. The implementation dapat naipangil, dapat kato yung giingon nga naay ngipon ang balaod kay we can always come up with the best of laws nga very well meaning ang intentions, but at the end of the day kung walay implementation, way sakto nga implementation, so dili gihapon nato ma-achieve ang goal sa balaod. Okay, dili ba ni kay kanira na ato instances lately na nag-post og mga fake scholarships, nag-post og fake army applications, nag-post og fake jobs sa gobyerno. All scams. Ang uban malipat gyud. Ang uban baya di mo basa sa unod, igura mo basa sa ibabaw. So it's praying the gullible. So muna
Love scam. Dali kay malipat. Oh, love scam. Ana, apil sad. So pait kaayo mo nang mas may gyud nga mo verify gyud and trust only the kanang legitimate sources or verify. Wa man sagoy kanang malagi kung paspas pa sad siguro molihok ang Facebook ani, mas dali sad siguro unta ni masulbad. Unfortunately, mas paspas pa ang paghimo og page kaysa ilahang pagbadlong. Bisag karon makahimo ka in one morning kumaingon like ka ikaw paghimo diha as many as you can. Kahimo gyud ka. Wala man kaayo yung mga guardrails nga makatabang sa ani nga problema. So, maura gyud na ato kutob. Igor kita manawagang Tito Mark nga palihog lang. Please lang Tito. Tito, palihog lang may ani sa para kuan minus-minus ang labad kay I'm sure there will come a time nga mapuno sad ang uban ang mga legislators nga kanisad sila what happened to them in other countries will also happen to them here kay gipang regulate na siya sa ubang nasud sad kay like in the US gihimo man gud siyang tool for politicians uprising of politics ingon ana ba nya partner just like that unsa na oras wa na tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong nga niyang pulong og kinabuhi. Sa Mateo 25:40 nang ingon, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo nini alang sa kalabing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang atong paghimo og mayong butang ngadto sa uban samara nga si Jesus ang atong gihimuan nini. Gani sa Mateo 25:35 nga nagingon man, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Tumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduwa. Kini mga pasumbingay lamang ni Jesus aron ipakita kanato nga ang bisan unsa nga atong gibuhat sa atong isikaingon samara nga kini atong gibuhat kadto kaniya. Busa dili mayong mudaw-daw kita sa uban. Hinuon gugma mo'y atong ipatigbabaw sa tanang higayon sa atong pakiglambigit sa uban. Doon ay mga tao nga ganahan kayo mutabang o muhatag og serbisyo labi na kung ang ilang ngalan ipahibaw. Kining bahina mo'y angay natong bantayan. Dili ang imong gihimong aksyon ang minungdanon alang sa Ginoo. Hinuon ang iyang gitanaw mo ang disposisyon sa imong kasing-kasing sa dihang mitabang ka. May suon mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong amahan. Ang imong gihimo nga paghatag sa imong gugma nga way sukod alang kanamong tanan mo'y angay namong sundon. Himuang malumo ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing aron kini mapuno sa gugma o mapaambit na mo kini dito sa uwan. Amen. Salamat sa mga sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Dagang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Dagang salamat Sir Dennis Tabarg, itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Raymond, Bruce, og Sir Ferdy the Unicorn. Bagong title. Yung title before kay Sir Ferdy, kuan ba ni Ferdy, also known as Happiness. Kaya artista na siya before.
For the happiness. For the happiness. Thank you so much, sir. May paglubad sa pag-assist nato dire. Diba? Always. So mo nagtapos sa ato ang programa karong buntaga. Ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. O kini si Attorney John Destacamento. Daghang salamat sa iyong papakiguban sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog.